Maraming agreement, iha. When you're dealing with the foreign relations, maraming agreement yan. Not only with China, but with all of the mostly Asian countries. Hindi basta-basta na lang sabihin mo na once upon a time. About what Harry Roque, former spokesperson Harry Roque mentioned, that the agreement banned the gentleman agreement. Ano ba naman klaseng media yan? Uutal-utal! Mula sa Inquirer. Ginugulo niya siguro yung tanong para magulo rin yung sagot. Yeah, what he mentioned was... Hirap ka. Yeah. Walang pwedeng construction materials that can be brought to the PRP Sierra Madre and only food and water. Yun daw ang content ng agreement. As is where is nga. Ulit-ulit ka eh. Sinabi na nga as is where is eh. Itong media na to talaga nga naman. Ulit. Gagalit sinibayan yan. Yeah, so... You cannot bring in materials to repair and improve. Okay. So, Wala yan. So, totoo, Mayor? Totoo yan. Na mayroong agreement? No agreement. Pinauulit-ulit niya talaga para magkamali si Duterte at sabihin niyang may agreement. Sinabi na nga status ko as is where is, paulit-ulit ka? Para lang talaga magkamali yung mama? Buti na, baraka tuloy, no? Agreement nga eh. As is where is. So, bawal ang construction materials? Well, ganun. As is where is ka eh. Ang... Ina. As is where is. Ano ba yung as is where is? Walang pinagbago. Saan? Sa agreement dati. Alam mo, kayo mga ganyang klaseng media, kaya kami napasok sa SMNI. Walang biro. Sasabihin nung iba, bakit nyo ba pinasok yung mga vlogger sa SMNI? Walang karapatan yung mga yan. Mga di nag-aral ng journalism yan. Hindi nga kami nag-aral pero mas matino naman kaming magtanong. Yan, paulit-ulit na sinagot. Tuloy. Is where is nga. Kasi kung Sierra Madre pa lang, if allowed, batagal na repair yan, nakauwi na yan dito. And is it binding sa present administration? Well, if it's brave enough, kaya gusto ko sabi ko, nandyan mo kaya yung Amerika, why don't the Philippine Navy get itong panghila at repair it? Or wag na yan. Nandiyan man kaya ang Amerika, occupy the islands and drive the Chinese away. Mayor, in the context of Secretary of State, given the as is where is, so the ship there will be allowed to rot in time because no repair is allowed, and which the President, which Marcos said, that is very alarming because if you cannot repair it, if it will rot there, it will be destroyed, then we have nothing there. Kaya ito sabi ko kay Marcos, stop complaining and expounding on it. Do it and repair. Tanga! Parang ganon. Dinagdagan ko lang yung sinabi ni PRRD. Nagets ninyo yung sinasabi niya? Stop complaining. Dapat nandiyan si Pastor Kibuloy. Stop, gumanon siya. Ano ibig sabihin niyang stop complaining? Alam mo, minsan, wag tanga. Tama yung sinabi ni Panelo eh. Diba? Wag na tayong magreklamo, wag na tayong gumawa ng eksena. Pinayagan na nga tayo dun sa pagkain at saka sa tubig.
Malalaman pa ba nila, i-inspectionin pa ba nila isa-isa yan? Pakita nga, kagawa ng ballpen na gano'n, ganon, ballpen ba? Pakita. Gano'n. Parang yung mga security guard, nagkirakalkal yung mga, oh, pakita. Nandiyan ba? May pako ba dyan? Gaganunin pa ba ng mga inchik yan? Di ba hindi na? So sa madaling salita po, kayong mga tatanga-tanga dyan at sa gobyerno, Jocelyn, salamat po. Huwag na kayong gumawa ng eksena, huwag nyo nang sinasama yung mga media. Tapos, kunwari lang, pagkain. Ito, tubig, pagkain, hindi nila alam, may laman na pala sa loob yun. Tama, mali. Kaya nga sabi niya, gawin nyo na lang. Ang problema, gusto ng drama ng gobyerno to yung drama na, wow, binabasa kami ng tubig. Woo! Daming tubig! Woo! Ganon. Tas kailangan naka-video. Instead na, simplihan na lang tahimik na lang tayo. Oy, pagkain lang to, as is where is lang. Kung ano yung pinag-usapan natin dati. Di ba? Ngayon hindi. Dala-dala tayo ng media. Dala-dala tayo ng kung ano-ano. Yung barkong pangit pa ang padadala natin. Common sense Minsan, kailangan natin maging wais Pero ano gusto ninyo? Drama. Di ba? Yan ang sasabi ko sa kanila. I challenge them na sila man ang nasa gobyerno ngayon, di i-repair nila at gumawa sila doon ng mga bahay-bahay kung saan. If they are really ready for that. Gawain na nila ngayon gusto nilang gawin. I-patrol na nila yung Philippine Navy, the gray ships, and let us see what happens. No, ayan, nakakatakot yan Sabi ni PRRD, sige na, gusto nyo palang gawin yan Gawin nyo na. Papuntahin nyo na yung Navy. Padala nyo na yung mga pulis na may daladalang patpat. Papuntahin nyo na. Ang magkasubukan na. Tingnan natin kung tayo ay susuporta ni Biden. Tapos na kami. Kung sabihin ni Marcos, all of you past presidents were failures. You didn't do anything about Sierra Madre. Mr. President, I am challenging you to go to Alonan with the other ships and repair it. Sige na, go! Yan ang dapat. Following your... Di subukan nila. Hindi ko maintindihan. Ito nga yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Ito hindi ko maintindihan pati sa mga gunggong na mga vlogger na bayaran. Lalong na yung... At meron din namang hindi bayaran. Pero tanga lang. At anti-Duterte lang. Kilala nyo na kung sino yun. Yung isa doon, yung ano din yun kaduda-duda rin yung ano nun yung tayo nun sa buhay At meron din dyan yung dalawang amuyong na nagmamagaling din. Na political analyst, sa totoo lang, dati naman palang naging, may isang naging kabit, ayoko na sabihin, nung isang senador. Okay, Google nyo, kilalanin nyo kung sino yun. Pero ito yun, ito lang masasabi ko sa inyo. Ito lang, makinig kayo na mabuti. Hindi ko maintindihan. Iba na presidente ngayon. Ang presidente ngayon si Marcos. Bakit kayong mga hindot kayo, binibintangan nyo ng binibintangan si Duterte? Bakit hindi nyo na lang gawin kung ano yung gusto nyo gawin? Gawin nyo na! Yan nga yung challenge ni PRRD. Failure pala kami Go! Do what you want to do. Do it! Just do it, do it. Sabi nga ni PRRD, just do it. Diba? Bakit ba kailangan yung tumingin sa amin? Mali kasi kayo mali kasi kayo mali kasi kayo mali ka Duterte, mali ka Duterte, mali ka Duterte. Ang dami nyo sinasabi, gawin nyo na lang. Mali pala si Duterte, ba't di nyo gawin ngayon?
Mali pala eh. Yun ang isang bagay na hindi ko maintindihan. Mali pala siya. Sinasabi ninyo, mali pala siya. Eh bakit hindi nyo nagawin yung tama kung sa tingin nyo mali? Ba't kailangan, di, mali ka kasi. Mali. Eh, mali ka eh. Gawin nyo na. Dami yung daldal. Mga puto. Kami takot. Ayaw namin ng gera. Kung sa kanya, hindi ba kagera pagkos nandyan yung Navy, di gawain mo. Gawin mo na! Galit na You galit. have the ironclad guarantee of the Navy that they will, US Navy, that they will all die for the Philippines. Are we saying that the recent maritime cooperative cooperation exercise is just a show of force, and even if Japan, Australia, Philippines, and the United States will collaborate to repair this Sierra Madre, still it's an exercise in futility? Yan ang mga tanong niya, nakakabuisit. Hindi ko... Would you take that risk? Go ahead. Bring in Japan and the rest of the ASEAN countries. And let us. Hindi ko alam bakit kailangan pa itanong sa kanya yan. Media! Pwede niyong itanong yung mga past policy niya, which is sinagot niya na. Yung dapat gawin ngayon, itanong niyo sa presidente, hindi sa kanya. Bakit niyo kailangan itanong pa yan sa kanya? Alam ko na, hanapan niyo ng mali. See what happens. Are you saying there will be a bloodshed? The what? There will be a bloodshed. Kailangan pa ulit-ulit? Kakasagot nga lang niya eh. Are you saying there will be a bloodshed? Brain left the earth. Sino bang media yan? Sabi ba naman, do you mean magkakaroon ng bloodshed? Kakasabi lang niya magkakagulo nga eh. Or, Wala akong sinabi. Sinabi ko lang subukan nila. Oo. And see what happened. the way you listen to President Xi during your meeting, he said you can do this because there will be possible war. One word lang. Nandiyan kami lahat. What was it? Do not do it because there will be trouble. It was heard by all. Over ko ito. So it was a stern warning from China. Well, that was the reply. Which warning? Well, ikaw na bala. You interpret. If you were to advise the Philippine government in this era of Philippine government's position on the West Philippine Sea, if you are asked to Ano ba? a 1 cent opinion, what will you tell the Philippine government or what will you tell the Filipino people given these conditions? My advice would be totally irrelevant. Sabi sa kanya kasi, kung ikaw ang hihinga ng opinion, anong masasabi mo sa gobyerno? Sa administrasyon? O barado ka ngayon. Sabi niya, my advice, it doesn't matter. Ang magtanong doon sa Amerikano, sila kasi ang gumagawa. Hindi naman ako, bakit ako yung mag-advise? Mayor, pwede mo balik lang po. I just want to make clear. So you said that where is, as is, where is. There was an agreement. And was it written or verbal only? And Verbal. Verbal. Walang written sa amin pa na.
during my relations with China during my term, walang written except yung mga trade which were signed by the undersecretaries of the particular department concerned. Nasa tabi lang ako, kaming mga... It's not binding. It's not binding. No, it is binding. Just because it was not signed, other agreements. Yan kasi yung pinaliwanag sa akin ng airpat ko. Alam niyo ho ba na there is tinatawag na agreement, verbal, and written? Sabi nga niya sa akin, mag-iingat ka ha, wag kang noon pa to, matagal pa ito, wala pa ako sa politika. Nasa sa Mocha Girls pa lang ito. Sabi niya, hindi porket walang kontrata ay hindi na kayo nag-agree sa isa't isa. There is such thing as verbal agreement. Nagtaka nga ako, di ba dapat may kontrata? Hindi. Merong verbal agreement at merong yung written agreement. Hindi siguro alam. Walang tatay siguro. Baka hindi tinuruan ng tatay niya ito. Di ba? Other trade agreements signed are binding sa atin. Hindi man kailangan ang presidente ang pupunta doon. You cannot put to task the president to sign all agreements with all other countries. Oh. Because that would take. Kaya may dala kang mga diplomatic trade undersecretary, trade secretary. Sir Al. Ay, salamat. Tapos na yung media na nauna na nagtanong. Ito naman yung pangalawa. Just asking you to exactly, meron ka mang recorder, quote me exactly para walang misconceptions, misunderstanding. Pero ang tibay ni Alvarez ha. Nakataganyan lang talaga siya all throughout. Oh. Kung ako siguro yan, gaganong-ganon na ako, ba tutulog na ako dyan sa yung medyang paulit-ulit. Ganun na talaga ako eh. Okay, may gabi ni Mayor, dinudin sa Sodomon. Gihimong issue ni Bongbong Marcos just because of Ali Roque. Ipalayo mo yung mukha nga mo kasi maliit ang kwarto. Bunganga mo daw! Gihimong issue ni PBBM ang statement ni Harry Roque, and then yung advisor, Attorney Salvador Panilo, sinabi niya, tinawagan ko ang facility na kausap kami, walang gentleman agreement. Bakit sinabi ni Harry Roque na mayroong gentleman agreement at yan ang ginagawang issue ni PBBM Mayor? Alam mo, si Harry Roque wala pa doon. Yung palang tawa ni PRRD, nasagot na eh. Sabi nga, si Roque. Tapos sabay, wala pa si Roque nun. Inaaway niyo si Roque, kayo talaga? Harry Roque joined my administration almost halfway na. Roque kasi, papel ka ng papel minsan eh. Yan tuloy, nasunog ka ngayon. Si Panelo ang nandun. Wala si Harry Roque. Wala ka! Wala ka pala eh. Ikaw naman kasi, Roque, minsan
Yung bibig mo medyo, alam mo yan, ito walang biro ito. Yan ang mahirap talaga pag ang isang tao naging vlogger. Ang mga politikong nagiging vlogger nahuhulog sa banga. Walang biro. Kasi minsan, this is true ha. Let me, ipapaliwanag ko sa inyo ha, mga kababayan. Ito ang sakit ng mga vlogger. Na minsan, kung wala ng topic, nagla-live pa rin, ang tendency is mag-imbento na lang ng istorya. Yan ang lagi niyong tatandaan. Kasi nga, they need content. Kaya sinasabi ko sa inyong paulit-ulit ito eh. Pag walang topic, huwag na tayong mag-live. Ano manggagawin natin? Mag-imbento tayo? Sabi ni puting ahas. Sabi ni pulang panty. Sabi ni itim na itlog. Ganon? Kasi nga, kailangan mo ng content. And that content, ito ang temptation dito. Makinig kayo. Listen to everyone, listen to what I'm going to say. Sa pool dito, ang mga punyetang vloggers. Kasi minsan, ang tendency, walang topic, mag-iimbento ka ngayon ng sarili mong content. At ikukumpara mo yon doon sa nag-hit mong content. At pag bumaba, isi-sensationalize mo yung susunod na content. Anong ibig sabihin nito? Wala kang pinagkaiba sa mainstream media. Na ginagawang sensationalize ang lahat ng bagay so that meron silang TV ratings. Kung ang media atat sa TV ratings, kayong mga vlogger atat sa content. Content kayo ng content, nagkukontentutan na kayo. Yun ang totoo. Kaya tuloy paulit-ulit na lang sinasabi ninyo. Video, video, video. Kung hindi video, droga, droga, pulburon, pulburon. Araw-araw na lang pulburon, pulburon. So ito ngayon si Roque, ay, kailangan may bago tayong sasabihin. Gentleman's agreement. Ayan na nangyayari, napapahamak dahil silang for the content. He was not there because he was not part of the government delegation. So, wala ho akong maisagot dyan about Harry Roque. Ask him again. Ask him again. Okay. Kung may agreement man kami ni President Xi Jinping, walang secret agreement yan. We agree. Then after that, yung agreement namin, isasabi namin sa mga tao, foreign affairs particularly, to verbalize everything that is being said in whisper. Kung meron man ang agreement. Bakit sinabi ni Harry Roque, wala Ayaw mo pa talagang tumigil, ha? Sinabi na nga walang alam si Roque, wala pa sa dyan, ayaw mo pang tumigil. O eto, sagot sa'yo. pa siya doon noong panahon na yun? Sinabi niya na kinakakalito at ginawang isyu ni PBBM ngayon. Bago siya lumipad ng Amerika, ginawa niyang isyu na meron lang kayong... Do you know Harry Roque? Do you know Harry Roque? Yan ang tanong ko sa mga paulit-ulit na nagtasabing may gentleman's agreement na sinabi si Roque. Ang sagot dyan, do you know Roque? Nabudol na nga kayo, na-scam pa kayo ngayon.
Ang tatangan nyo. Do you know him? Do you have an idea of what his personality is? Do you have an idea on his personality? Na-scam kayo, no? Meron kayong idea? Mr. PRRD naman, Pangulong Duterte naman, masyado mo naman nilaglag si Roque. May idea ba kayo kung anong personality ni Roque? Banat Bay, bakit ganyan ka? Anong masasabi mo sa revelation ni Maharlika tungkol sa PDEA? Isa lang ang sasagot ko sa inyo. Do you know Maharlika?